Sir John na hinabol ng aso ay nakapasok sa bahay kung saan nandun ang kanyang triplets na anak. Paano? Na-meet ng Sir John na si Aki Solomon, ang cute na triplets na umiiyak sa loob ng bahay dahil iniwan ng tagabantay nang minsang nag-over the bakod siya dahil hinabol siya ng maraming aso sa isang subdivision na napuntahan niya. Walang kaalam-alam si Aki na anak niya ang triplets sa yaya ng kapatid noon na nabuntis niya na si Kay Soler. Nagpang-abot sila ng babae dahil hindi siya nakaalis agad kasi pinagpatimpla pa siya ng gatas at pinagpaluto ng pagkain. Nagkasagutan silang dalawa ni Kay dahil pinagbintangan siya nitong trespassing, gayong pinagsilbihan niya ang mga anak nito. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Aki kapag nalaman niyang anak niya ang triplets? Himutok at may kasamang inis ang naging reaksyon ni Aki nang walang tao sa bahay ng kaibigan niyang arkitekto. May pinapagawa kasi siyang bahay at ito ang kinuha niya kaya magkikita sila ngayon pero walang tao sa bahay nito. Sinisipa niya ang bawat batong madaanan niya sa isang subdivision habang papalabas kasi pauwi na siya. Napakagatlabi na lang si Aki nang matamaan sa mukha ang nagkumpulang mga aso sa gilid kaya hinabol siya ng mga ito. Dahil sa takot ni Aki ay agad siyang tumakbo pero sobrang dami ng aso kaya nang makita niya ang isang bakod ng bahay na nadaanan niya ay agad siyang tumalon pa itaas. Napahawak pa siya sa kanyang dibdib sa sobrang kaba dahil muntik nang makagat ang kanyang isang binti kasi nahuli niya itong itaas. Maya-maya lang ay hindi makababa si Aki dahil nasa ibaba pa yung mga aso at tinatahulan siya. Kaya naisip niyang bumaba sa loob at dahan-dahan siyang pumasok sa bahay kasi bukas naman. Nadatnan niya ang cute na triplets na umiiyak habang nakaupo sa sofa. Namumula na ang mukha ng mga ito, pati na rin mga mata siguro kanina pa ito dito. Hi, ako nga pala si Aki Solomon. Bakit kayo umiiyak? Iniwan kami ng mommy namin na gutom na gutom. Gusto naming uminom ng milk. Sagot ni Akira. San ba nagpunta ang mommy niyo? Hindi po namin alam eh. Sabi naman ni Kyla. Pero I'm sure nakipagkita yun sa boyfriend niya. Singit naman ni Lyra. Napakagatlabi naman si Aki dahil naisip niya. Sino namang matinong ina? Nauunahin yung kapakanan ng ibang tao kaysa sa sariling anak. Baka may binili lang naman sa city. Sad nga ni Aki. Napangiti si Aki nang mapansin na titig ng titig sa kanya ang triplets. Imbes na matakot dahil bigla na lang siyang pumasok at hindi siya kilala ng mga ito pero ngumiti lang sa kanya. Sabay pang umiling ang tatlong bata at napakagatlabi. Lutuan mo na lang po kami bago ka umalis, mamamatay na kami sa gutom nito eh. Sabi nga ni Akira, napakamot sa batok niya si Aki. Hindi siya pwedeng matagalan rito dahil may duty pa siya mamayang gabi sa ospital. Ipagtimpla mo kami ng milk. Segunda ni Kyla. Sige na po, sumasakit na po ang tiyan namin eh. Singit naman ni Lyra. Tumango si Aki dahil ramdam din talaga niya na nagugutom na ang triplets. Tantiya niya ay nasa 3 o 4 na taong gulang ang mga ito. Kaya nang pumayag siya, ay hinila siya ng triplets, papasok ng kusina. Ano ba ang uunahin ko? Magluto o magtimpla ng gatas? Nagkatawanan ng triplets sa tanong niya. Gatas lang po muna para malagyan lang naman ng tiyan namin. Si Lyra ang sumagot. Tumango si Aki at ipinagtimpla ng gatas ang mga bata nang matapos ay nag-umpisa na siyang magluto. Lintik talaga ang mga aso na yon pero okay lang naman dahil natutuwa siya sa triplets at sobrang gaan ng pakiramdam niya sa kanila. Naitakal na ni Aki ang kanin sa lutuan kaya nagprito siya ng itlog at hotdog. Nang makita niya sa loob ng fridge, pati na rin nag-adobo siya ng manok. Ito na lang ang hinihintay niyang maluto para makauwi na siya agad. Nang maluto ang kanin ay pinakain na niya
ang mga bata dahil nagugutom na raw talaga sila. "Excuse me, trespassing ka ah. Anong ginagawa mo rito sa bahay ko?" Napakunot ang noo ni Aki nang marinig niya ang pamilyar na boses. Nakatalikod kasi dahil hinahalo niya ang adobo para hindi madikit sa pinaglutuan. Paglingon niya ay nagulat siya dahil si Kai pala ito na yaya ng kapatid niya noon. Hindi niya makalimutan ang babae dahil nagkaroon sila ng short-term relationship dati. Natigil lang dahil nag-resign ito bigla nang hindi niya alam. "Ikaw pala yan, kamusta ka na?" Sumimangot ang babae at nagpang-abot ang kilay nito. "Sagutin mo ang tanong ko." Napabuntong hininga si Aki. Ba't galit ito sa kanya, gayong wala naman siyang ginawang kasalanan. Ito nga bigla na lang umalis na walang paalam eh. Huwag kang magalit sa kanya, Mommy. Ang tagal mo kasing umuwi. Gutom na kami. Sabi ni Kyla. Nang maluto ang adobo ay kinuha na ito ni Aki at nilagay sa may Tupperware. "Hindi ako nag-trespass sa bahay mo. Imbes na magpasalamat ka dahil pinagsilbihan ko ang mga anak mo, ikaw pa itong galit." Masama ang tingin sa kanya ni Kai. "Ano bang tawag mo sa ginagawa mo ngayon? Pumasok ka sa ibang bahay." Napabuntong hininga na nga lamang si Aki. "Kasalanan ko ba na maraming aso dito sa lugar nyo at hinabol ako kaya nakapasok ako rito sa bahay mo? Makaalis na nga." Napapailing na lang si Aki na naglalakad palabas ng kusina. Samantalang si Kai ay napahinga ng malalim na humila ng upuan, sabay upo. Kabadong-kabado siya kanina, likod pa lang ay pamilyar na sa kanya. Sino ba ang makakalimot sa isang taong una niya sa lahat ng bagay? Ayaw niyang malaman nito na kaya siya biglang nag-resign na hindi nagpaalam dahil buntis siya sa anak nilang dalawa. Natakot siya na baka kapag malaman ng magulang nito ay masabihan siyang malandi dahil trabaho ang pinasukan niya doon at hindi para gawing karelasyon ang anak nito. At baka nalaman nila na buntis siya ay kunin sa kanya ang mga bata na hindi niya papayagang mangyari. Ngayon nga ay nagpang-abot na ang mga ito tapos ipinagluto pa. "You have a very bad attitude, Mommy." Naiiling na himutok nga ni Akira. Napakagatlabi na lang si Kai. Hindi naman ganun ang intensyon niya. Defense mechanism lang. Para paalisin ito dahil baka kapag nagtagal ay malaman nito na anak nila ang triplets. "Hindi natin siya kilala. Kaya itong matigas ang ulo. I'm always reminding you na kapag may strangers ay huwag papasukin sa bahay." Nagkatinginan ng triplets. Really? Stranger ba talaga, Mommy? Alam namin na magkakilala kayong dalawa. Kinukumusta ka nga niya. Nakangising sabi pa ni Lyra. Nakasimangot na nga lamang si Kai dahil nagkaanak siya ng tsismosa. Kahit kaunting thank you na lang sana dahil inaasikaso niya kami. Pero hindi mo ginawa. Ikaw tong basta na lang po umalis tapos hindi nagluto muna ng pagkain. Napailing na nga lamang si Aki. "Sorry, akala ko naman mabilis lang ako eh. Naintindihan niyo siguro ang trabaho ko, sobrang hirap. Kung dati ay yaya siya ng bata, ngayon ay yaya pa rin naman siya. Pero sa matandang babaeng sakitin. Kaya kahit day off niya ay tinatawagan pa rin siya nito para papuntahin sa bahay dahil gusto siya nitong makita." Hanapin mo na kasi yung daddy namin para naman may katuwang ka na sa buhay. Suwestyon nga ni Lyra. "Bigyan mo kami ng picture niya, kami na ang maghanap for you." Hirit nga ni Akira. "Oo nga." Sangayo naman ni Kyla. Napailing na nga lamang si Kai. "Sige na, iligpit niyo lang ang pinagkainan niyo." Tumango naman ang triplets at sabay na tumayo sa kaniligpit ang pinagkainan. Sa sumunod na araw habang si Aki ay nakasimangot na napangalumbaba sa kanyang table sa loob ng office niya. Kakalabas lang niya ng operating room kaya nagpapahinga siya ngayon pero nang maisip niya si Kai ay parang dismayado siya. Paano ba naman kasi may pamilya na ito samantalang siya ay parang hindi pa naka-move on sa past nilang dalawa. Hindi kasi nila napag-usapan kung bakit nagkaganon. Wala silang closure kasi kung iisipin mabuti ay hindi sila naghiwalay. Maya-maya lang ay natigil
Sa pagmuni-muni si Aki nang marinig niyang tumutunog ang kanyang cellphone. Si Vince pala ang tumawag, ang kaibigan niyang architect, kaya sinagot niya na nakanguso. "Saan ka ba nagtatago? Baka walang tao dun sa bahay mo nung nagpunta ako." Napatawa ng malakas ang kaibigan sa kabilang linya. "Pasensya na dude, may bigla ang lakad ako." Nang mga panahong yun, "Hindi kita napagsabihan." Sagot nga ni Vince. "May sa hinayupa ka pala eh. Kung nagpasabi ahead of time, hindi na sana ako nakapunta doon, hinabol pa ako ng mga aso." Napahalakak si Vince sa kabilang linya. "Hindi ko ma-imagine ang itsura mo na hinabol ka ng aso." Natatawang sabi pa nga nito, napasimangot si Aki. Pinagtawanan lang siya ng kaibigan. Kung tutuusin ay kasalanan nito kung bakit siya hinabol ng mga asong yun. Takot na takot ako that time. Buti na lang, nakatalon ako sa bakod ng isang bahay, inaway pa ako ng may-ari dahil trespassing ako. Tawa ng tawa si Vince. Tuwang-tuwa talaga ito sa nakakahiyang sinapit niya. Nasaktan kasi yung mga aso kaya hinabol siya. "Sobrang nakakahiya dude. Kung tutuusin ay trespassing talaga yung ginawa mo." Sagot nga ni Vince. "Sinabi mo pa. Kaninong bahay naman ang inakyat mo?" Tanong ni Vince. Napabuntong hininga si Aki. Naiinis siya kapag naalala niya yun. Parang wala nga silang pinagsamahan ni Kai. Yung kina Kai Soler. "Kilala mo pala si Kai?" Tanong ni Vince. Napangisi si Aki. "Paano hindi makikilala? Yaya siya ni Santi dati at naging girlfriend ko." Natawa si Vince. "May pass pala kayo ng babaeng yun eh, tapos inaway ka?" Sabi ni Vince. "Ewan ko ba sa babaeng yun? Kung tutuusin, siya yung biglaan na lang nag-resign sa trabaho nang hindi nagpaalam. Gusto ko nga pag-usapan namin yung past, pero parang hindi ko na kayang gawin kasi may pamilya na pala siya. Mga anak lang naman ang meron siya, pero walang asawa. Parang binuntis lang ng lalaki tapos hindi pinanagutan." Sagot naman ni Vince. Nakanganga si Aki dahil sa narinig. Napakunot ang kanyang noo at biglang nahulog sa malalim na pag-iisip. Napabilang siya bigla sa gusto niyang isipin na siya yung ama ng mga anak nito. "Sa tansya mo, ilang taon na yung mga anak niya?" Tanong ni Aki. 7 taong gulang na. Sagot naman ni Vince. Napalunok si Aki, parang may ideya na nga siya pero hindi pa rin siya sure kung hindi si Kai mismo ang sasagot sa katanungan niya. "Sige na dude, kita na lang tayo ulit kapag hindi ka busy. Baka iba na naman ang mangyari sa akin sa susunod eh." Natawa ng malakas si Vince. "Pasensya na." Sagot nga nito. Pagkababa ng tawag ay napasandig si Aki sa kanyang upuan at inikot-ikot ito habang nag-iisip ng tungkol sa nalaman niya ngayon mismo. Gusto niyang isipin na baka nabuntis niya si Kai, kaya basta na lang ito nagbitiw sa trabaho na hindi nagpaalam sa kanya. Kasi yung naging relasyon nila dati ay walang alam. Yung magulang niya, ang babae lang naman din, ang pumipigil sa kanya na lumantad kung siya lang ay matagal na niyang sinabi. Okay lang naman kasi sa mommy at daddy niya. Yun, wala namang pili ang mga ito kung sino ang mamahalin niya. Maya-maya lang ay biglang nakaramdam ng gutom si Aki, kaya naisipan niyang lumabas ng opisina para maghanap ng pagkain sa labas. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng ospital, ay parang kinabahan siya at napakunot ang noo niya nang mapansin ang triplets na naglalakad palabas. Hindi siya napansin ng mga ito kasi nauna sila sa paglalakad, siya ay nasa likuran lang. Binilisan ni Aki ang kanyang paghakbang. Nandito na naman ang pakiramdam niya na parang hinaplos ang puso dahil sa mga batang ito. "Hi kids!" Saad nga ni Aki. "Hello po, kilala ka namin." Nakangiting sagot ni Lyra. Ngumiti si Aki nang nagmano sa kanyang triplets. "Hindi ko rin kayo nakalimutan, iyakin kapag gutom." Nagkatawanan ng mga bata. "Doktor ka po pala, ang gwapo niyo po kapag naka-uniforme po ng ganyan." Sabi nga ni Akira. "Oo, salamat sa compliment. Gwapo pa rin pala ako kahit pagod sa work." "Opo." Si Kayla ang sumagot. "Anong ginagawa niyo rito sa ospital?
Kasama niyo ba mommy niyo? Hindi po, nasa work po siya eh. Binisita lang po namin yung ninong namin rito. Yung asawa niya po ang nanganak. Sagot ni Kyla. Okay, pero next time ha, wag umalis ng bahay nang walang kasama. Palagi pala kayong iniiwan ng mommy niyo nang walang kasama. Opo, may work kasi siya eh. Pero okay lang din po, mag-iingat naman po kami. Sabi nga ni Lyra. Napangiwi si Aki, sabay buntong hininga. Ano ba itong si Kai? Inuuna yung trabaho pero ang kapakanan ng mga bata ay hindi maasikaso. Bakit hindi na lang kumuha ng yaya? Sabihan niyo ang mommy niyo na ihanap kayo ng yaya. Hindi pwedeng palaging ganun ang setup, bata niyo pa. Para kayo lang dun sa bahay. Opo, siya nga po pala, gusto lang naming humingi ng tawa doon sa inasta po ni mommy sa'yo. Nakangiting sabi ni Akira. Wala yun. Nagpasalamat naman ang triplets at ngumiti sa kanya. Nakasunod lang ang tingin ni Aki sa triplets na naglalakad palabas ng ospital. Naisip na naman niya ang dating girlfriend na ina ng mga ito. Hindi siya mapapanatag hanggat hindi sila nakakapag-usap na dalawa kasi para sa kanya ay hindi pa natapos ang kanilang nakaraan. Pagka-out ni Aki sa ospital ay naisipan niyang umuwi sa bahay ng mommy niya dahil gusto niyang kumustuhan ang mga ito. Magmula kasi na mawala ang daddy niya ay umalis siya sa bahay na yun kasi parang hindi niya matanggap. Wala siyang nagawa para isalba ang buhay nito. Pagdating niya ay dumiretso siya sa loob ng bahay. Nagkataon naman na kumakain ng hapunan ng mga ito kaya sumalo na siya pagkatapos niyang humalik sa pisngi ng mommy niya. Nagmano at niyakap ang kapatid. Bakit ngayon ka lang dumalaw kuya? Tanong ni Santi. Ngumiti si Aki. Busy ako sa ospital at ngayon lang ako nagkaroon ng time. Pasensya na. Okay lang, busy din naman ako kuya pero gumagawa din ako ng paraan para makita si mommy. Sagot ni Santi. Tumango naman si Aki. Parang nagilty siya sa part na yun kaso nawalan din siya ng time. Sa mommy niya pareho silang nakabukod ni Santi. Sa ina, malayo kasi ito sa university na pinapasukan ng kapatid niya kaya bumili ito ng bahay sa malapit. Pero ang ina ay tumatawa lang na parang hindi naman nagdamdam sa kanya. Hindi niyo obligasyon ng puntahan ako palagi dahil alam ko namang busy kayong dalawa. At saka hindi pa naman ako alagain kaya hindi ko kailangan ng oras niyo araw-araw. Sabi ni Mommy Chai. Nagkatinginan silang dalawa ni Santi at nginitian ang isa't isa. Bakit hindi ka nalang mag-asawa ulit, Mommy? Para naman may kasama ka sa pagtanda mo. Apo yung kailangan ko, hindi asawa. Sad pa nga nito. Paano ka magkakaapo sa amin kung wala kaming karelasyon, Mommy? Napangiwi na nga lamang si Aki. Mas lalo na siya, ni girlfriend wala din. Maghanap na kayo para maabutan ko pa. Pag-iiba ni Aki. Siya nga pala, Mommy. Nagkita kaming dalawa ni Kai. Naalala mo pa ba siya? Oo. Sino namang makakalimot sa babaeng yun na sobrang bait? Kamusta na siya? Tanong nga ng ina nito. Okay lang. May mga anak na siya ngayon. Triplets. Sad pa nga nito. At ngumiti si Jai. Ang galing naman, nakatatlo ka agad. Totoo pala yung sabi ni Mirna na buntis siya nung umalis rito kaya siguro bigla ang nag-resign. Hindi naman ako naniwala dahil wala naman siyang boyfriend ng mga panahong nandito siya. Pagkukwento nga nito. Natigilan si Aki at napalunok. Siya lang naman ang naging boyfriend ni Kai ng mga panahong yun ng pasikreto at may nangyari sa kanila ng maraming beses. Posible kayang siya ang ama ng triplets nitong mga anak. Kumakabog ang dibdib ni Aki kaya siguro sobrang gaan nang pakiramdam niya sa mga batang yun. I miss her, sabi ni Santi. Me too. Segunda naman ni Jai. Napakamot sa batok si Aki. Tapos naman na sila ni Kai. Siguro ay sasabihin niya na sa ina ang totoo. Mommy, ako po yung naging boyfriend ni Kai dati, secretly. Dahil sa confession niya, nabato siya ng plastic, napamaypay ng mommy niya at sa pool ang kanyang makinis na pisngi. Ikaw pala ang dahilan kung bakit bigla siyang nag-resign eh. Nabuntis mo ba siya ha? Tanong ng mommy niya. Napahinga ng malalim si Aki. Hindi ko alam mommy pero
May posibilidad na nabuntis ko siya kasi hindi naman ako baog. Ikaw talaga. Kausapin mo siya. Tanungin mo, ayusin mo ang pagtatanong. Yung hindi siya dapat magalit. Sabi nga ng mami niya. Napabuntong hininga si Aki. Kuya naman, nagtatrabaho yung tao pero binulabog mo. Naiiling na komento nga ni Santi. Nagmamahalan kami. Pero ngayon ay parang hindi na niya ako kilala. Napatawa si Santi. Anong in-expect mo sa ganyan, kuya? Siyempre, balik strangers talaga kayo, sabi ni Santi. Hindi na umimik si Aki. 2 linggo ang nakalipas, samantalang si Kai ay pumunta ng mall at bumili ng gamit ng mga anak niya, tapos mag-grocery na rin siya. Sahod niya ngayon na ikinatutuwa niya dahil nagbunga din ang kanyang pagtatrabaho. Kumuha na rin siya ng magbabantay sa mga anak niya para hindi na maiiwan ang mga ito na sila lang. Habang namimili si Kai, ay napansin niya ang isang matandang babae na dumikit sa kanya ng kaunti, pero hindi niya pinansin dahil mall naman ito. Hi Kai, naalala mo pa ba ako? Nakangiting tanong ni Jai. Natigilan si Kai at umayos ng tayo, sabay tingin sa kaharap. Maya-maya lang ay bigla siyang napangiti nang makilala ito, ang mommy pala ni Aki. Hi po Ma'am Jai, kamusta po? Tanong nga ni Kai. Nagulat si Kai dahil bigla siyang niyakap ng mahigpit ni Ma'am Jai na para bang may pananabik. Okay lang ako. Malaki na si Santi at may trabaho na. Punta ka sa bahay minsan kung hindi ka busy. Sagot nga ni Jai. Napakagatlabi si Kai. Ayaw niyang pumunta doon dahil baka malaman ang malaking sikreto niya. May binabantayan po kasi ako matandang may sakit ngayon. Kaya minsan lang po ako magkaroon ng off, ma'am. Pagdadahilan na nga lamang nito. Hinawakan ni Ma'am Jai ang kanyang magkabilang braso at hinalikan ang pisngi niya. Napangiti na lang si Kai dahil hindi ito nagbabago, ganito din ito. Dati parang inalang niya. Tita Jai na lang ang itawag mo sa akin o di kaya mommy, sabi nga ni Jai. Napalunok naman si Kai. Wala siyang ideya kung may alam si Ma'am Jai tungkol sa relasyon nilang dalawa ni Aki dati. Sige po, siya nga pala, nabanggit sa akin ni Aki na nagkita kayo at na-meet niya ang mga anak mo. Sinong napangasawa mo? Nagtatakang tanong nga ni Jai. Napakagatlabi si Kai. Ito yung tanong na hindi niya kayang sagutin, pero wala siyang choice kundi ang gumawa ng alibay. Taga-ibang lugar po, tita. Ngumiti ang matandang babae. Sana ma-meet ko ng anak mo. Siya nga pala, bago ko makalimutan wala na pala ang Tito Fred mo. Sabi nga ni Jai. Nalungkot bigla si Kai. Wala na pala ang daddy ni Aki. Purong mababait pa naman ang mag-asawa. Hindi niya ma-imagine kung gaano kalungkot ang mommy ng dating boyfriend noon. Mag-meet din kayo ng triplets ko po. Ngumiti naman si Tita Jai at niyakap siya ulit. Sa kabilang banda, samantalang si Aki ay hindi mapakali sa mga posibilidad na naisip niya, kaya nang maging night shift siya sa ospital ay naisipan niyang dumalaw ulit sa mga bata ng umaga. Nag-doorbell na si Aki, hindi na siya nag-over the bakod para hindi siya mapagsabihang nag-trespassing na naman ulit. Isang babae ang nagbukas ng gate, ngumiti ito sa kanya kaya sinabi niya ang kanyang sadya. Pinapasok siya nito at nadatnan niya ang triplets. Sa may sala, may sinusulat sa papel. Titig ng titig si Aki sa triplets, parang gusto niyang maiyak dahil ramdam na ramdam niya yung lukso ng dugo sa mga batang ito kaya hindi siya pwedeng magkamali. Wala siyang aasahan kay Kai dahil parang wala itong planong sabihin sa kanya ang totoo kaya gagawa na lang siya ng paraan. Hindi alam ni Aki ang gagawin, parang maiiyak siya habang palipat-lipat ng tingin sa 3 bata. Hindi man niya naging kamukha, ang mga ito ay alam niya sa puso niya na anak niya ang mga ito. Hello po, okay ka lang po ba? Kunot noong tanong nga ni Lyra. Umiti si Aki. Oo, sagot naman ito. Sabay na lumapit sa kanya ang triplets na nagmano at niyakap siya ng mahigpit.
Gumanti din si Aki na may kasamang paghalik sa buhok ng mga ito. Masaya po kaming makita ka po ulit, sabi nga ni Akira. Siya din naman lalo na ngayong malakas ang kutob niya na anak niya ang mga to. Mayaya na din po kami dahil sinunod namin ang sinabi niyo. Singit naman ni Kayla. Ngumiti si Aki. Masyadong mabait ang mga bata at masunurin. Inaya siyang maupo ng triplets, pero bago yun ay kinuha muna niya ang pasalubong na naiwan sa loob ng kotse para sa mga bata. Tuwang-tuwa naman ang mga ito sa dinala niya. Gaya noong una nilang pagkikita ay nag-request sa kanya ang triplets na ipagluluto muna niya ang mga ito bago siya umalis. Huwag daw siyang mag-alala dahil mamaya pa daw gabi uuwi si Kai. Hindi siya matatakot na maabutan ni Kai, mas mabuti nga. Yun nang sa ganun ay makapag-usap sila ng maayos. Pagkatapos magluto ay kumain na sila. Sumabay na rin si Aki dahil nagugutom na rin siya. Masaya ang kanyang puso daw. Nakapag-bonding sila ulit at may rason na siya para pumarito palagi. Hanggang sa makatulog ang mga ito sa tabi niya habang nagkukwentuhan sila kanina. Hindi na kinarga ni Aki ang triplets para ipasok sa loob ng kwarto. Pinalatag na lang niya si Wilma ng foam sa sahig dito sa living room at pinahiga ang mga bata. Habang si Kai ay napasimangot na lumabas ng bahay ng amo niya dahil imbes na diretso na siya ngayon ay kailangan pa niyang makipagkita sa nobyo. Insensitive din ang lalaking. Yun parang hindi alam kung ano ang trabaho niya at may mga anak pa siya. Ngayon pa niya na-realize na hindi sana siya pumasok muna sa isang relasyon kasi hindi pa siya handa. Pagdating niya sa meeting place nila ay inakbayan agad siya nito, sabay halik sa kanyang pisngi. Kailangan talaga gabi magkikita, Dre. Alam mo namang pagod ako galing sa trabaho kailangan kong magpahinga. Ngumiti si Dre. Huwag ka nang magalit. Makakapagpahinga ka rin naman mamaya pagkatapos nating maghapunan ay mag-check-in tayo sa hotel. Sagot nga ni Dre. Sinong may sabi? Nagdesisyon ka na naman na mag-isa mo? Sumeryosong mukha ng nobyo. Kailan mo ba ako pagbibigyan? 1 taon na tayo tapos parang wala lang. Reklamo nga ni Dre. Napakunot ang noo ni Kai. Ito ang palagi niyang napapansin kay Dre. Parang gusto lang makaisa sa kanya. Kung hindi siya papayag, ay mag-aaway silang dalawa. Hindi niya nagugustuhan ang ugali ng lalaking. Pero dahil mahal niya, ay iniintindi niya. Pero hindi lagi, nauubos din siya. Yan ba ang basahan mo? Ng pagmamahal, bahala ka. Nagdilim ang paningin sa kanya ni Dre at nag-walk out. Naiwan siyang mag-isa, kaya pumara na lang siya ng taxi at nagpahatid sa bahay. Nagulat si Kai dahil pagpasok niya, sa loob ng pagpasok niya ay nadatnan sa sala ang natutulog sa foam na mga anak. Good evening, ma'am. Nakangiting bati nga ni Wilma. Ngumiti si Kai. Siya nga pala, bakit dito sa labas natutulog ang mga bata? Nagpunta kasi dito si Doc Aki kanina, nagbonding sila hanggang sa makatulog po ang triplets. Sagot ni Wilma. Alam na kaya ni Aki ang totoo? Maitatago pa ba niya ito hanggang dulo? 1 buwan ang nakalipas. Samantalang si Aki ay iyak ng iyak sa loob BG kwarto sa bahay ng mami niya. Nakita na niya kasi ang DNA test result at anak nga niya ang triplets ni Kai. Nasaktan siya, dismayado at nanghihinayang. Ano bang kasalanan niya kay Kai, bakit siya ginaganito? Wala naman siyang ibang ginawa kundi ang mahalin ito ng totoo. Nang pumasok ang mami niya, ay agad siyang yumakap rito ng mahigpit. Kai hurt my feelings, mommy. May anak kami pero mas pinili niyang wag sabihin sa akin. Shh, tahan na. Intindihin mo na lang siya, may mga bagay kasi na nakakatakot lalo na kung hindi ka pa handa. Kausapin mo siya ng maayos, mag-usap kayong dalawa. Advice naman ni Jai. Masama talaga ang loob ko sa kanya. Okay lang yan, lahat naman ng problema ay nadadaan sa maayos na usapan. Sabi nga ni Jai. Tumango naman si Aki. Sa susunod na araw ay hindi na mabigat ang pakiramdam ni Aki, kaya naisipan niyang
sunduin si Kai sa pinagtatrabahuan nito. Hindi siya matatahimik hanggat hindi sila makapag-usap dalawa. Nalaman niya ang address na pinagtatrabahuan nito mula sa kaibigan niyang architect kasi kakilala ng pamilya nito ang amo ni Kai. Naghintay lang siya sa labas ng bahay, hindi siya nag-doorbell o ano basta naghintay lang siya. Maya-maya lang ay narinig ni Aki na umingit ang gate bilang hudyat na may lalabas siguro si Kai na ito. Kaya paglingon niya ay nakita niya si Kai na walang reaksyon na nakatingin sa kanya. Hindi din ito nagulat. Napansin niyang namumula ang mga mata nito. Hindi niya alam kung kulang sa tulog o galing sa pag-iyak. Galing ka ba sa bahay? Napakunot ang noo ni Aki dahil sobrang tamlay ng boses ni Kai. Tapos talagang magapang mata nito sa kakaiyak. Curious tuloy siya kung anong problema nito. Hindi pa papunta pa lang doon. Okay, pasensya na. Pero alam na ng triplets na ikaw ang ama nila. Nag-usap na kami at sinabi ko sa kanila. Tumango naman si Aki. Salamat. Walang anuman na bang sadya mo. Ngumiti si Aki pero hindi man lamang gumanti ng ngiti si Kai sa kanya. Gusto ko lang makausap yung normal na usapan na hindi nag-aaway. Huminga ng malalim si Kai. Sige. Tumango naman si Aki at ipinagbukas ng pinto si Kai. Maya-maya lang ay nag-umpisa na siyang magmaneho paalis. Nag-iisip siya kung saan niya dalhin ang dating nobya para makapag-usap sila ng maayos. Saan mo ba gustong pumunta? Tumingin sa kanya si Kai at ngumiti. Sa tabing dagat. Side ba nga nito? Kung saan mo ako dinala nung unang date natin. Napangiti ng malapad si Aki dahil hindi pa pala nakalimutan ng babae ang lugar na napuntahan nila. Mas maganda na yun ngayon kasi na-renovate na at ginawang galaan ng mga tao. Mabuti doon na lang tayo. Agad na binilisan ni Aki ang pagmamaneho papunta sa tabing dagat na sinasabi ni Kai. Inihinto niya sa gilid ang kotse para hindi distorbo sa mga dumadaan at nauna siyang bumaba para maaalalayan niya si Kai. Maya-maya lang ay sabay silang dalawa na naghanap ng pwedeng maupuan dahil okupado na ng nakakarami. Ngayon ay magkatabi na silang dalawa ni Kai at nakatingin sa buong paligid. Alam mo bang sobrang laki ng tampo ko sa'yo? Nang tignan niya si Kai ay malalim ang naging tingin nito. Alam ko, huminga ng malalim si Aki. Bigla ka na lang kasing umalis na walang paalam at nag-resign pa talaga sa trabaho. Tumingin sa kanya si Kai at ngumiti ng mapait. Nang malaman kong buntis ako, bigla akong nakaramdam ng takot. Na baka kapag nalaman mo ay magbago ang tingin mo sa akin, mawala yung pagmamahal. Napangiwi si Aki. Ganun ba talaga ang tingin mo sa akin? Parang hindi mo ako kilala. Mas lalong malalim ang pagmamahal ko sa iyo kapag nalaman kong magkakaanak na tayong dalawa. Akala ko pinagtaksilan mo ko. I'm sorry kung naunahan ako ng takot at ng mga negative thoughts. Sad naman ni Kai. Ngumiti si Aki at hinawakan ng kamay ni Kai. Okay lang. At least ngayon alam na nilang ako ang ama nila. Tumango naman si Kai. At nagulat siya dahil bigla siyang niyakap ng dating kasintahan. Samantalang si Kai ay napakagatlabi na lang gusto niyang umiyak at magsumbong kay Aki kung paano siya sinaktan ng sobrang ng boyfriend na si Dre. Kaya lang nahihiya siya. Baka kung ano pa ang masabi nito sa kanya. O di kaya naisip niyang nakarma siya sa pangiiwan niya rito. Excited nga silang makasama ka. Napalunok si Kai nang tumitig sa kanya si Aki. What about you? Excited ka rin bang makasama ako? Oo naman. Napangiti si Aki sa sinabi niya. Bago pa sila umuwi, ay kumain na muna sila sa nadaanan nilang restaurant tapos bumili rin ng lalaki ng mga pagkain para sa triplets. Nang matapos ay dumiretso na sila pa uwi, gusto na ring magpahinga ng maaga si Kai dahil hindi lang yung katawan ang pagod sa kanya ngayon kundi pati rin puso niya. Nanghihinayang siya sa naging samahan nila ni Dre pero parang nakahanap na yata ito ng kapalit niya na on the go sa lahat ng gusto ng lalaking yun. Nakita na lang niya sa isang post
na may kasama itong isang babae sa loob ng isang hotel. Ang lakas ng loob ni Dre na mag-flex sa social media tapos hindi pa sila naghiwalay. Karma na lang talaga ang pambawi niya sa panloloko nito sa kanya. Pagdating nila ng bahay ay sumalubong agad ang triplets sa kanya, sabay kuha sa kamay niya para magmano. Nasaan po si Daddy? Nakangiting tanong ni Akira. Ngumiti si Kai at hinaplos ang mukha ng anak. Nasa labas. Hindi pa siya papasok dito sa loob. Nakakunot ang noon na sabi ni Kyla. Kinuha pa niya yung mga pasalubong niya sa inyo. Sabay naman ngumiti ang triplets at nagtakbuhan palabas ng bahay. Habang si Aki ay napatawa nang malakas nang nagsabitan sa kanyang mga braso ang mga anak niya. Ano ba yan ang bigat? Ngumiti naman ang triplets at niyakap siya ng mahigpit. Hi po Daddy, kaya po pala ang bait mo sa amin, si Mommy talaga ang hilig maglihim. Nakangiting sabi pa ni Lyra. Niyakap ni Aki nang mahigpit ang mga anak. Sobrang saya ng puso niya kasi may nabuo pala sila ni Kai noon. Intindihin na lang natin si Mommy, hindi pa naman siya matapang nung una eh. Sad ni Kyla. Oo nga, hindi gaya ngayon. Ang importante, nandito naman na si Daddy. Singit ni Akira. Tama, at saka hindi naman kayo pinabayaan ng mommy niya, di ba? Hindi po, sagot ni Lyra. Tara, pasok na tayo sa loob. Kumain na kayo? Opo, sabay kami ni Ate Wilma. Sabi nga ni Kyla. Tumango naman si Aki. Makalipas ang ilang minuto ay nasa sala na silang lahat at kumakain ng binili niyang merienda. Gabi na pero nag-snacks pa rin sila. Hindi sumali si Kai dahil siguro nagpapahinga na ito sa loob ng kwarto. Maya-maya lang ay lumapit sa kanila si Akira at kumuha ng isang slice ng pizza saka kumain. Umiiyak po si Mommy sa loob ng kwarto, sabi ni Akira. Napakunot noon naman si Aki. Ha? Bakit naman? Hindi ko po alam, Daddy. Puntahan mo na lang siya sa kwarto niya. Sagot ni Akira. Agad na tumayo si Aki para puntahan si Kai sa kwarto nito. Kanina palang pagsundo niya rito ay namumugto na ang mga mata. Itinuloy yata nito ang pag-iyak ngayon. Sinubukan ni Aki na itulak ang pinto, bumukas na lang bigla kasi hindi naman pala nakasara. Okay ka lang? Kanina ka pa. Hindi mapakali dyan parang napapansin ko. Kanina ka pa malungkot. Hindi umimik si Kai. Nakadapa lang ito at ibinalot ng kumot ang buong katawan. Naririnig pa nga niyang sumisinghot ito saka gumagalaw na parang humahagulhol pa. Okay lang ako. Sino ba kasing nagsabi sa'yo umiyak ako? Napatawa ng malakas si Aki. Masyadong halata kaya wag kang mag-deny. Nakakahiya, nakita mo patuloy akong umiiyak. Napahinga ng malalim si Aki at dahan-dahang naupo sa ibabaw ng kama. Dumapo ang kamay niya sa likod ni Kai para haplusin sa kapakalmahin. Kung may problema Kai, wag kang mahiyang magsabi sa akin. Sad nga ni Aki. Tumihaya si Kai at inalis ang kumot sa buo nitong katawan saka tumingin sa kanya. Namumula na ang mga mata nito sa kakaiyak. Ang buhok ay buhaghag na. Kaya lumapit siya rito at inayos ang buhok nito saka itinali ng maayos, sabay punas sa basa nitong mukha. Niloko ko ng boyfriend ko, Aki. Hindi ko lang siya pinagbigyan at sa gusto niya, pinagpalit na niya ako sa iba. Napahinga ng malalim si Aki. Lalaki lang pala ang dahilan. Parang hindi naman nito deserve umiyak sa walang kwentang tao. Napalunok na lang siya dahil titig ng titig sa kanya ang dating nobya. Alam mo, hindi niya deserve iyakan. Gwapo ba yan, ha? Napangiti si Kai dahil sa sinabi niya. Hindi masyado mas gwapo ka doon. Napahalakak na lamang si Aki. Pero iniyakan mo. Kasi mahal ko. Natigilan naman si Aki. Parang may kurot siyang naramdaman sa sinabi ni Kai. Nawala na pala talaga ang pagmamahal nito sa kanya. Pero siya ay hindi talaga mawawala ang feelings niya para rito. Siguro kasi siya naman ang iniwan at ito ang nang-iwan sa kanya, kaya ang bilis naka-move on. Ngumiti sa kanya si Kai, kaya inakbayan niya ito at niyakap ng mahigpit. Maya-maya lang ay biglang nagtayuan ang lahat ng balahibo sa katawan ni Aki
nang maramdaman niya ang haplos ng babae sa likuran niya. Tignan mo nga ang mukha ko, may mali ba dyan? Kung meron, sabihin mo sa akin, ipapagawa ko sa'yo. Sad nga ni Aki. Alam mo, hindi mo kailangan magpabago ng anyo. Wala namang problema sa'yo. Napailing na lamang si Kai sa sinabi niya. You're beautiful. Tila nasamid nga si Kai dahil nga sa sinabi ni Aki. Para sa'yo, kaya lang, hindi sa gagong yun. Hayaan mo na lang kasi. Hindi na talaga sayang ang beauty ko sa kanya. Napatawa na nga lamang ang dalawa. Makalipas ang ilang minuto na pag-uusap nila ni Kai ay lumabas na ito ng kwarto at sumama sa kanilang kumain ng merienda. Sa sumunod na linggo, samantalang si Kai ay walang pasok sa trabaho kasi dinala sa ibang bansa ang matandang babae na binabantayan niya para magbakasyon. Kaya nasa bahay lang siya, tapos ang mga bata ay nasa eskwela. Nasa kusina siya, nagluluto ng tanghalian. Wala din si Wilma ngayon, may pinuntahang importante, kaya nag-absent muna. Mas mabuti na rin yung nakapaghinga siya ng mahaba-haba kasi hindi siya makapagtrabaho ng maayos, lalo na broken ang puso niya. Kakapasok lang niya rito ngayon dahil galing siya sa loob ng kwarto at iniba ng lagayan ang mga regalong binigay sa kanya ni Dre. Hindi siya mahilig magsunog ng gamit, ibebenta niya ito sa mga kakilala niya para naman mapakinabangan niya. Hindi naman pwedeng mananatili pa sa kanya kung gayong hiwalay na sila ng lalaking yun. Okay ka na? Tanong ni Aki. Bigla siyang napatingin sa mukha ni Aki na malapit sa kanyang mukha. Hindi niya namalayan na nakapasok ito sa loob ng kusina dahil siguro sa lalim ng iniisip niya, magiging okay din ako. Ngumiti si Aki sa kanya na may kasamang pagkindat kaya napailing na lang si Kai. Ngayon niya naisip kung hindi niya iniwan ang lalaking ito, noon ay hindi siya masasaktan ngayon sa ibang lalaki at isang masayang pamilya sana sila ngayon. Sigurado yan? Tanong nga ni Aki. Bakit ka nga pala nandito? Wala ka bang pasok sa ospital? Ngumiti si Aki. Meron naman pero mamayang gabi pa. Okay, kumain ka muna bago umalis. Tumango si Aki. Sige, hintayin ko lang mga bata. Ipagpapaalam ko sana sila sa'yo kasi gusto silang makita ni Mommy. Oo naman, walang problema. Sasama ka ba? Para ma-meet mo ulit si Santi ngayong malaki na siya. Tumango si Kai. Matagal na din naman silang hindi nagkikita ng batang yon. Bandang hapon ay dumating na ang triplets galing eskwela, kaya binihisan niya ang mga ito sa kapinakain. Tuwang-tuwa ang mga bata dahil papunta ang mga ito sa kay Tita Jai. Siya ay hindi masyadong excited kasi hindi maayos ang puso niya, pero alam niyang makaka-move on din siya. Pagdating nila sa bahay ng mami ni Aki, ay sinalubong agad sila nito. Lalo na sa triplets, ay agad niyakap pagkakita. Parang maiiyak pa nga ang matandang babae habang nakatingin sa mga apo. Nang magtama ang kanilang paningin, ay ngumiti ito sa kanya. Dali-dali siyang lumapit at yumakap rito. Nagkabalikan na kayo? Tanong ni Jai. Napalunok si Kai. Nang tignan niya si Aki, ngumiti ito ng matamis. Mami naman, hindi sumama rito si Kai para i-hot seat, no? Natawa si Tita Jai at parang nahiya ito sa naging tanong niya sa kanya. Sorry, masaya lang ako kasi for the first time ay na-meet ko ang mga apo ko. Sabi nga ni Jai. Napangiti si Jai sobrang awkward nang naging tanong ni Tita Jai. Pero si Aki ay parang kinikilig as if lang na sinaway ang ina. Okay lang po yun. Lumapit nga si Kai sa matandang babae at yumakap siya rito ng sobrang higpit. Tara, pasok na tayo sa loob. Nakangiting sabi ni Jai. Tumango naman si Kai. Kaya sabay na silang lahat na pumasok sa loob ng bahay at dumiretso na sila sa kusina. May hinanda palang pagkain si Tita Jai para sa kanilang pagdating. Sobrang effort dahil ang dami tapos lahat masasarap. Ang dami naman po nito, Mommy. Ngumiti si Tita Jai ng sobrang tamis.
Siyempre alam ko namang darating ang mga apo ko ngayon. Nakangiting sagot ni Jai. Makalipas ang 1 oras, ay nasa hapagkainan na silang lahat kumakain. Hindi pa dumarating si Santi, nasa university pa raw. Kasi may pasok siguro mamaya, ay darating na yon. Habang abala siya sa pagkain, ay napansin na lang ni Kai na may kamay na nakapulupot na sa kanyang balikat at paglingon niya ay si Santi pala ito. Hi po Yaya, hindi ko akalain na parang hindi man lang kayo nag-mature, ang pretty mo pa rin. Nakaiting sabi ni Santi. Tawang-tawa naman si Kai lalo na nang yumakap sa kanya ang binata. Grabe naman ang laki yata ng itinanda ko ah. Ang liit mo pa noon. Napangiti si Santi. Hindi po, parang tumanda lang kayo ng konti. Talaga ba? Ang gwapo mo naman. Hindi po masyado. Natatawang sagot pa ni Santi. Nang tingnan niya si Aki ay parang nawala ito sa mood. Kaya napangisi siya plano pa yatang pagselosan ng sariling kapatid. Maya-maya lang ay inaya na niya si Santi na maupo at kumain na sila. Ang daming kwento ng binataw, tuwang-tuwa din ito na nakatingin sa triplets, na masaya din na makilala ang tito ng mga ito. Pagkatapos nilang kumain ay pumesto sila sa may sala, kausap pa rin niya si Santi. Hindi na niya mahagilap si Aki kung saan na ito. Pagkatapos nilang kumain napansin niyang nagmamaktol yata ito at hindi niya alam kung bakit. Nang mag-excuse si Santi, pagkatapos nilang mag-usap, ay hinanap na niya si Aki kung saan na ito naroroon. Sabi ni Tita Jai ay nasa teres daw, nagpapahangin ng lalaki, kaya pinuntahan niya ito agad. Naabutan niya ito na malayo ang naging tingin ni hindi nga napansin ang pagdating niya. Kaya ang ginawa niya ay humarang siya sa harap nito at sinasayawan niya ng bongga. What are you doing? Tanong nga nito at napangisi si Kai. Nasa earth ka pa pala. Akala ko wala na eh. Napangiti si Aki. Maya-maya lang ay hinila siya ng dating nobyo palapit rito at niyakap siya ng sobrang higpit. Namimiss kitang kasama. Kung hindi ka broken hearted o naghiwalay kayo ng boyfriend mo, hindi kita mayayakap ng ganito. Napangiwi si Kai. Huwag mo nang ipaalala sa akin yun, he's not worth it. Mabuti naman alam mo. Napailing na nga lamang si Kai. Tanga ba siya kung hindi niya alam? Wala namang matino na tao na nag-cheat sa partner kung maayos ang relasyon. Lesson learned talaga. Napansin ni Kai nang umiti sa kanya si Aki pero hindi siya lumingon kasi baka magkadikit ang labi nila. What about trip to somewhere para mag-unwind? Pag-aaya nga ni Aki. Napatingin si Kai's ex niya. May trabaho ako. Wala ka pa namang trabaho ngayon ah. Sige na nga, kung papayag si Tita Jai. Always papayag yang si Mommy. Tumango na nga lamang si Kai. O sige na. Nagpaalam na nga sila. O saan naman kayo pupunta? May pasok kayo sa eskwela. Saka na lang kayo sumama. Sad naman ang mga ito sa kanilang anak. Tumango si Aki sabay ngiti. 1 linggo ang nakalipas. Bago sila umalis, ay ipinag-shopping muna ni Aki ang mga anak niya. Mabuti na lang, naka-leave siya sa hospital, kaya may panahon siyang makasama si Kai sa isang lugar na silang dalawa lang. Ngayon ay nasa bahay na ng mommy niya ang mga anak kaya ready na sila ni Kai na umalis. Lulan sila ng kotse at yung driver ng mommy niya ang nagmamaneho. Napansin niyang sobrang gaan ng aura ni Kai ngayon, payapa at parang naka-move on na talaga. Saan tayo pupunta? Tanong nga ni Kai. Ngumiti siya sa babae. Malalaman mo rin pagdating ng panahon. Tumango naman si Kai. Makalipas ang 1 oras ay narating nila ang isang bahay. Kakilala niya ang nakatira rito. Nasa tabing dagat tapos nirentahan niya yung bahay ng mga ito located sa gitna ng dagat. Walang taon doon kaya sila na lang muna ang uko pa. Maya-maya lang ay naunang bumaba ng kotse si Aki para maaalalayan niya si Kai. Walang ideya ang babae kung saan sila pupunta ngayon at sana hindi ito magrereklamo. Nagpaalam na ang driver ng mommy niya na uuwi na ito, tatawag na lang siya kung magpapasundo sila.
Sinalubong naman sila ng may-ari ng bahay. Saka isinama sila papasok sa loob. Si Aki ang nagbitbit ng backpack nilang may lamang damit. Wala na silang sinayang na oras. Sumakay na sila sa bangka at nagpahatid sa pupuntahan nilang bahay. Ang ganda naman rito. Sad nga ni Kai. Napangiti si Aki sa naging komento ni Kai sa pinuntahan nila. Nagustuhan mo ba? Tanong ni Aki. Oo naman, kaninong bahay ito? Itinuro ni Aki ang bangkero. Ngumiti lang ang nasabing lalaki nang tingnan ito ni Kai. Ilang minuto ang lumipas ay umakyat na silang dalawa ng hagdan papunta sa bahay. At sinabi naman ni Manong Rodel na naihanda na nito lahat ang gagamitin nila rito. Nakatingin lang si Aki sa dating nobya habang nakangiti na nakatingin sa buong karagatan. Umaasa siya na sana aalis sila rito na manumbalik yung feelings ni Kai sa kanya, yung pagmamahal nito na walang katulad, pag-aalaga na sobra-sobra. Gustong-gusto niya talagang magkabalikan silang dalawa at magsimula ng bagong buhay kasama ang mga anak nila. Naupo si Aki sa tabi ni Kai at tumingin sa mga isda na naglalangoy saka naghahabulan sa ilalim ng bahay. Tahimik lang din si Kai kaya hindi na rin nagsasalita si Aki kasi wala naman siyang sasabihin. Habang si Kai ay napapangiti na lang, naninamnam niya ang lamig ng hangin na dumadampi sa kanyang mukha. Maaga pa naman kaya hindi pa niya ramdam ang init ng panahon. Mas maganda pala sa lugar na ito dahil malayo sa ingay ng syudad, tapos may dagat pwedeng mamingwit o di kaya manguha ng shell na pwedeng lutuin. Natutuwa siya dahil naisipan ni Aki na dalhin siya sa lugar na ito na nagustuhan niya ng sobra. Kapag sa hapon ay parang ang sarap maligo sa dagat hanggang gabi. Naramdaman niyang nasa tabi niya si Aki na tahimik lang at hindi niya alam kung anong iniisip nito. Okay lang ba sa'yo na nandito tayo? Ngumiti si Kai at humarap siya kay Aki. Oo naman, maraming salamat. Sad ni Kai. You're welcome. Tumango naman si Kai at mabuti na lang nasa ibang bansa pa yung matandang binabantayan niya. Kaya nagkaroon siya ng time na gumala ngayon. Tara, pasok tayo sa loob, bigla akong nakaramdam ng uhaw. Ngumiti naman si Aki at magkahawak ang kamay nilang dalawa na pumasok sa loob. Napabuntong hininga na lang si Kai kasi kumakabog ang dibdib niya kasi nagkadikit sila ng kaunti ng dating nobyo. Maganda ang nasa loob. Sobrang native kasi yung upuan ay kawayan na may pintura at yung mga dinding ay pininturahan din. May mesa na nilagyan buhay na bulaklak sa ibabaw, tapos bago din ang mga kurtina. Tiningnan din ni Kai ang kwarto at napakagatlabi siya nang mapansin na iisang kwarto lang ang naroroon. Yung katre na pinatungan ng makapal na foam ay pangdalawahang tao lang ang pwedeng humiga. Sad nga nito. Maayos naman siguro tayong makakatulog ngayong gabi dyan, di ba? Natigilan si Kai dahil nakadikit ng sobra sa kanya si Aki. Napapalunok na lang siya nang maisip na dalawa lang pala sila ang nandito ngayon, hindi kasama ang mga bata, kaya hindi mababaling ang atensyon niya sa iba. Oo, pwede namang maglatag ako ng banig dyan sa sahig para may space sa katre. Tabi na tayong matulog, parang wala naman tayong pinagsamahan yan. Napalunok na nga lamang si Kai. Pwede rin. Narinig niyang tumawa ng mahina si Aki. Ewan ba niya sobrang lakas ng attraction niya sa dating nobyo. Kakahiwalay nga lang niya sa kay Dre. Pero parang nalimutan na niya ito dahil sa presensya ni Aki. Maya-maya lang ay ang kusina na naman ang pinuntahan ni Kai. Kumpleto ang gamit sa loob. Tiningnan niya ang laman ng kulay blue na color at nakita niyang may shrimp na may yelo ang nasa loob. Ito yata ang uulamin nila mamaya. May nakita din siyang mga gulay sa ibabaw ng mesa. May pansit at mga sangkap na nakahanda kaya nang makaramdam ng uhaw si Kai. Lumapit siya sa non-electric water dispenser at kumuha siya ng baso para lagyan ng tubig. Pagkatapos niyang uminom,
ay kumuha siya ulit para bigyan si Aki. Nang mapansin ni Kai na may maliit na banyo ay kumuha siya ng underwear sa kabestida at naisipan niyang maligo saka nagbihis. Pagkatapos, paglabas niya ay napangiti si Kai nang makita niya ang gamit sa pamimingwit at naalala niya ang magulang niyang namaya pa noon na kapag wala silang ulam ay mamingwit sila ng isda sa tabing dagat. Kinuha niya ito at nilagyan ng pain na shrimp saka lumabas ng kusina. Anong ginagawa mo? Tanong ni Aki. Ngumiti siya kay Aki na bakunot ang noon nito na nakatingin sa kanya. Namimingwit tayo ng isda para kapag may nahuli tayo ay iihawin natin mamaya. Natawa si Aki. Lumapit ito sa kanya at tinakbayan siya may kasama pang pag-amoy sa kanyang leeg dahilan para mapalunok siya. Kumakabog na naman ang dibdib niya. Bumabalik yata ng kusa ang feelings niya para sa lalaki. Hindi magiging ganito ang reaksyon niya kung wala nagtataka nga siya kung bakit hindi man lang niya ito nadarama kay Dre noon. Iba-iba pala talaga in terms of feelings o di kaya depende sa taong mahal. Alam mo ba kung paano mamingwit? Napangisi si Kai. Oo naman, ganito yung ginagawa namin dati. Nung kasama ko pa ang parents ko, bata pa lang ako. Kamusta na sila ngayon? Napahinga ng malalim si Kai. Wala na sila. Humingi ng tawad sa kanya si Aki, pero hindi nito kasalanan. Nagkasakit kasi yung nanay at tatay niya dati, kaya maagang nawala. Gusto ko ring subukan ito, baby. Sad ni Aki. Natigilan si Kai at napabuntong hininga siya nang marinig ang tawagan nila ng dating nobyo. Inutusan niya si Aki na kunin yung isang pamingwit na nakasabit doon at bumalik rito. Sinunod naman siya at dalawa silang nanguha ng isda. Tawa ng tawa si Kai dahil si Aki ay napasimangot kasi hindi ito makakahuli ng isda. Tapos siya ay nakadalawa na purong malalaki. Be patient. Kung ikaw lang mag-isa dito sa dagat ay hindi ka makakasurvive kung wala kang mabibiling isda. Lalo na sa sitwasyon natin ngayon. Ngumiti sa kanya si Aki. Kaya much better kung kasama kita. Makakasurvive talaga ako. Masuyong saad naman ni Aki. Natigilan naman si Kai. Pagkatapos nilang makahuli ng isda, ay tumigil na sila sa pamimingwit at pumasok sa loob ng bahay sa kadumiretso sa kusina. Si Aki ang nagpresenta na maglilinis ng isda. Siya naman ay gagawa ng apoy para sa pag-ihaw nila nang nahuli nila. Nakaharap na si Kai sa may pugon at nilalagyan ng uling yung loob. Kinuha na niya yung kaunting plastik sabay sindi para mag-apoy na. Namalayan na lang niyang itinali ni Aki nang maayos ang kanyang buhok para hindi hassle sa pagkilos niya. Napalunok na lang siya nang maalala na ganitong-ganito talaga itong si Aki noon pa sa kanya ubod ng sweet kahit hindi naman inuutusan. Okay ka lang dyan? Tanong ni Kai. Oo naman, mas madali lang ito kaysa sa mga ginagamot kong pasyente. Napangiti si Kai. Ang tagal na panahon na naging doktor itong si Aki noong sila pa ay nagtatrabaho na ito sa ospital. Hindi niya alam kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa ito nag-aasawa. Napangiwi siya nang may biglang tumutol sa ideyang yun parang ayaw niya yata. Hindi ko ini-expect na gusto mo ang dagat. Tumingin sa kanya si Aki. Gusto ko maging masaya ka naman kaya dinala kita rito. Yung babagay kasi sa'yo, simple lang. Salamat, I really appreciate this. Natawa si Aki. May bayad to ah. Pagbibiro pa nga nito. Napahalakak na lang si Kai. Nang maluto na, ay kumain na silang dalawa ganado ang kanilang kain. Tapos ang tahimik nila kasi sumobra ang anghang ng nagawa niyang sausawan na kapag patahimik talaga yung nanunuot sa dilayong sili. Nang gumabi ay nagluto si Kai ng shrimp para sa hapunan nila. Nilagyan niya ng gulay tapos may sabaw sakto naman, umulan ng malakas. Pagkatapos nilang kumain ay naupo sila sa balkonahe habang nakatingin sa naglalakihang butil ng ulan na pumatak sa dagat. Naramdaman na lang ni Kai na may nakapatong ng jacket sa kanyang likuran. Wala silang pwedeng kalikutin dito ngayon
kasi walang signal sa lugar na ito, kaya hanggat hindi pa sila inaantok ay dito na muna sila sa balkonahe tatambay. Samantalang si Aki ay naupo sa tabi ni Kai dahil sabi nito, tahimik lang silang dalawa na nakaupo hanggang sa naramdaman na lang niyang napasandig na sa kanya ang dating kasintahan at humihilik na ito. Napangiti na lang si Aki na nakatingin kay Kai siguro sa sobrang pagod ay nakaidlip na nang nakaupo lang. Maya-maya lang ay kinarga niya ito papasok sa loob ng kwarto at dahan-dahan niyang ibinaba sa ibabaw ng higaan. Habang nakatingin si Aki ay ex-girlfriend ay naiisip niya na gusto niyang magbalikan silang dalawa ni Kai kasi sobrang mahal pa rin niya ito. Makalipas ang 1 oras ay nahiga na rin si Aki sa tabi ni Kai. Dumikit siya ng kaunti rito kasi walang space dahil maliit lang yung higaan. 1 linggo ang nakalipas ay nasa gitna pa rin ng dagat sina Aki at Kai. Naging daan itong paggala niya. Parang magkalapit sila ulit na walang inhibition sa isa't isa sa kawala ng barrier sunggab kung sunggab na ikinatuwa ni Aki. It's a good start para sa kanilang dalawa na maging close sa isa't isa. Tuloy ba yung pangunguhan natin ng shell ngayon? Tanong pa nga ni Aki. Kakatapos lang maligo ni Kai, kaya sinusuklayan niya ang buhok nito at nasa balkonahe sila, nakaupo. Oo, wala tayong uulamin at saka kuta na ako sa itlog at pansit ha. Natatawang saad pa nga ni Kai. Natawa si Kai. Sa 1 linggo kasi na pamamalagi nila rito, ay wala silang choice, kundi ang lutuin kung ano ang meron lang sa kusina. Okay lang, at least magkasama silang dalawa. Low tide naman kaya nakakakuha din tayo. Ngumiti si Kai sa kanya. Oo naman. Tara, mas mabuti na yung maaga pa para hindi pa mainit. Tumango naman agad si Aki. Tinulungan niya si Kai na makababa ng hagdan, kaya nauna siyang pumanaog bit-bit ang maliit na balde. Amaze na amaze ang pakiramdam ni Aki dahil ang galing manguha ni Kai ng shell siya ay tamang sunod lang kasi wala siyang alam sa ganito, mas magaling lang siyang kumain. Wala akong mahanap. Saad nga ni Aki. Tumawa si Kai sa kanya. It doesn't matter. Bitbitin mo na lang yung balde. Ako na lang yung mangunguha. Ang importante ay may mauulam tayo ngayon. Thank you. Kitang-kita ni Aki na nag-e-enjoy si Kai, lalo na nang may mahuhuli nga itong maliliit na crabs. Kumakain ka ng ganito? Yung malaking alimango lang yung nasubukan kong kainin. Mas masarap yan kung may gata ng niyog. Ngumiti naman si Aki, sabay tango. Nang tumaas na ang sikat ng araw, ay umakyat na sila ng bahay. May marami na naman silang huli, kaya hindi na kailangan pang magbabad ng matagal. Agad na hinugasan ni Aki ang mga shell. Iniiwasan niyang masanggi ng kamay niya ang mga maliit na crabs kasi nangangagat. Nang maluto ay takam na takam siya kasi amoy pa lang ay sobrang sarap na at magaling ding magluto itong kasama niya. Kung si Kai ang kasama niya, ay tiyak na tataba talaga siya at lolobo. Bandang gabi ay umuulan na naman kaya sobrang lamig ng panahon. Siya lang mag-isa ang tumambay sa may balkonahe habang naninigarilyo kasi si Kai ay nasa loob na ng kwarto. Tensyonado kasi ang pakiramdam ni Aki kaya nanigarilyo siya ng 1 piraso lang. Ganito yata siguro kapag taong mahal na mahal ang kasama. Nag-toothbrush muna si Aki para hindi siya amoy sigarilyo. Kakabihis lang din niya pero nagbihis siya ulit. Baka kasi dumikit yung usok. Pagpasok niya sa loob ng kwarto ay hindi niya alam kung gising pa si Kai o tulog na dahil nakatagilid ito paharap sa dingding. Dahan-dahan humiga sa tabi ni Kai si Aki para hindi maistorbo ang tulog ng babae. Nang makahiga na siya, ay sinubukan niyang ipikit ang mga mata pero hindi siya dalawin ng antok. Nang humarap sa gawin niya si Kai, ay naipikit niya ang kanyang mga mata at naramdaman na lang niyang sumuksok ito sa kanya. Napahinga na lang ng malalim si Aki dahil kinakabahan siya ng sobra at lalaki siya tapos may feelings pa siya rito.
kaya umaapaw na parang gusto nang lumabas any moment. Pero sinusubukan niyang magtimpi hanggat maari dahil hindi naman siya namimilit. Bandang 12:00 ng hating gabi ay sobrang lamig ng panahon. Umulan na naman kaya kusa na lang kumilos ang kamay niya at niyakap niya ng mahigpit si Kai at gumanti rin ito. Bumuka ang mga mata ni Kai, sabay nagkatinginan silang dalawa at hindi na talaga napigilan ni Aki ang kanyang sarili. I want you back. I love you. Masuyong saad nga ni Aki. I love you too. Sagot naman ni Kai. Naging hudyat ang narinig niya. Para siilin niya ng halik sa labi si Kai. Nagkahalikan silang dalawa na puno ng pagkamis sa isa't isa. Nag-aapoy na tumutupok sa kanilang nag-aalab na damdamin hanggang sa pareho na silang walang saplot sa katawan at ninamnam ng mapag-isa ang kanilang mga katawan. Kinabukasan, habang si Kai ay napakagatlabi na lang nang magising siyang walang saplot sa katawan, nakayakap si Aki na pareho silang walang damit. Bawat galaw at detalye ay memoryado niya sa kanyang isip kung anong nangyari kagabi, kaya hindi siya pwedeng mag-pretend na hindi niya maalala. Wala siyang ma-excuse kasi hindi naman siya lasing. Bumaba na sana ng higaan si Kai nang may kamay na pumigil sa baywang niya. San ka pupunta? Tanong ni Aki. Napakagatlabi na nga lamang si Kai. Babangon na, maaga akong gutom. Dahil sa narinig ay agad bumangon si Aki. Napapikit na lang bigla si Kai kasi walang damit ang lalaki. Narinig niyang napahalakhak ito sa ginawa niya at naramdaman na lang niya na may labi na dumampi sa kanyang pisngi. Dali-dali namang pinulot ni Kai ang kanyang nagkalat na damit saka nagtapis ng kumot sabay labas ng kwarto. Bumalik siya ng mabilisan para kumuha ng bagong susuotin at naligo na agad. Nang mag-8 ng umaga, ay halos hindi makatingin ng diretso si Kai kay Aki, lalo na nang magagahan silang dalawa. Hindi umimik si Kai, nagpatuloy lang siya sa paglamon na parang walang naririnig. Tumikhim ng 2 beses si Aki, saka pa siya tumingala at tumingin rito. Napailing na lang si Kai. Mas maganda pala kung palaging mapapagbigyan ang isang lalaki kasi sumisipag. Si Aki kasi ang nagluluto ng agahan nila ngayon. Tumango naman si Aki sabay ngiti. Makalipas ang kalahating buwan ay nakauwi na sila ni Aki. Bumalik na sa trabaho si Kai, pati na rin si Aki. Mas lalo silang naging sweet pagka-uwi nila galing gala. Pagkatapos na may mangyari sa kanila nang paulit-ulit. Ngumingiti ng mag-isa si Kai na parang tinamaan ng lintik. Mabuti na lang nakapag-focus pa rin siya sa trabaho niya kahit napapaano. Kahit hindi man nila pag-usapan ay nagkabalikan na silang dalawa kasi may nangyari na talaga. Nahihiya nga siyang humarap kay Tita Jai kasi iba yung ngiti nito sa kanya at nahuhuli niya ito minsan na nakatitig sa kanya. Nasa ayos na ang puso ngayon ni Kai, hindi naman pala talaga nawala ang pagmamahal niya kay Aki, natatabunan lang ng panahon. Habang si Aki ay dumaan muna sa flower shop bago umuwi ng bahay, susunduin pa niya si Kai sa pinagtatrabahuan nito. Gusto niyang maging formal ang pagbabalikan nilang dalawa, hindi yung daanin nilang sa kama, baka iba ang iisipin sa kanya ni Kai. Pagkabili niya ng bulaklak, ay sumakay na siya agad ng kotse niya at nagmaneho papunta sa bahay ng amo nito. Kung magiging mag-asawa na sila, ay ayaw na niyang magtatrabaho pa ito. Gusto niyang nasa bahay na lang at mag-aalaga ng mga anak nila. Pagdating niya doon, ay sakto namang may kasambahay na lumabas ng gate. Kaya nakisuyo siya na ipasabi niya kay Kai na nandito siya sa labas naghihintay. Habang si Kai ay nagulat dahil bigla na lang pumasok si Kathy at sinabing yung mister niya raw ay naghihintay sa kanya sa labas. Tinapos niya muna ang kanyang trabaho kasi alam niyang makapaghintay naman si Aki sa kanya. Bandang hapon ay nakangiti si Aki nang makita siya nitong lumabas ng gate. Magandang hapon, baby. Lumapit sa kanya si Aki at yumakap.
Sabi ni Cathy yung mister ko raw naghihintay dito sa labas. Meron pala ako nun? Napasimangot si Aki dahil sa sinabi niya. Siyempre meron. At ako yun. Confident pa nga na sabi ni Aki. Nakangisi naman siya. Naniyakap si Aki at makalipas ang ilang minuto ay nasa loob na nga sila ng kotse. Nagtaka naman si Kai kung bakit hindi pala sila umandar. May problema ba? Ngumiti sa kanya si Aki at inabutan nga siya ng bulaklak. Masaya naman siyang tinanggap na may kasamang pasasalamat. Gusto kong maging formal. Ang pagkakasabi ko na magbabalikan tayong dalawa, gusto mo ba? Napangisi si Kai. Pumayag na nga ako, diba? Iba din yung baka iba yung iisipin mo sa akin. Napatawa si Kai. May nangyari na nga tapos mag-iisip pa ng iba? Hindi na. Nakangiti naman si Aki sa sinabi niya. Kaya niyakap siya nito. Sa mga sumunod na linggo samantalang si Aki ay ipinaalam niya sa mommy niya na nagkabalikan na sila ni Kai, ay ito ang unang natutuwa. Deserve daw nila ang isa't isa, mas masarap daw ang isang relasyon sa ikalawang pagkakataon. Ang hangad ni Aki ay sana this time ay nag-matured na isip ni Kai, kasi baka kung may problema man na dumating ulit sa kanila, ay basta-basta na lang siya nitong iiwanan. Isang buwan ang nakalipas, ay maganda naman ang relasyon nilang dalawa ni Kai. Hindi pa ito nag-resign sa pinapasukang trabaho hanggat hindi pa ito nakakahanap ng kapalit. At saka, nasa bahay na niya nakatira ang nobya kasama ang mga anak nila. Tapos yung bahay na pagmamay-ari nito ay pinarentahan sa iba. Tapos yung bahay na plano niyang ipagawa ay hindi pa niya itinuloy. Kasi may bahay pa naman siya at saka busy pa ang kaibigan niya. Pagpasok pa lang ni Aki sa loob ng bahay ay napakunot ang kanyang noo nang mapansin niyang nakasandig si Kai sa may sofa at napapikit ang mga mata nito. Nagtaka naman siya dahil namumutla ang babae na parang may iniinda itong sakit. Anong nangyari sa mami niyo? Lumapit sa kanyang triplet sabay nagmano sa kanya. Masama pong pakiramdam, Daddy. Katatapos lang po niyang magsuka. Sad pa nga nila Kyla at Akira. Napakunot ang noon ni Aki. Masakit ba ang tiyan niya? Ano bang kinain niyo rito kanina? Wala po, I think Mommy's pregnant, Daddy. Kasi sabi niya ganyan din daw po siya sa amin dati eh. Si Lyra nga ang sumagot. Napangiti ng sobrang lapad si Aki, parang na-excite din siya. Nang sobra sa narinig. May kutob din siya. Na ganun nga pero need nga niyang magpa-test. If ever, may kapatid na kayo. Sad pa nga ni Aki na sobrang saya. Tuwang-tuwa naman ang triplets. Maya-maya lang ay natigil silang lahat nang biglang kumilos si Kai at umayos ng upo. Ngumiti ito sa kanya nang magtama ang kanilang paningin. I'm not feeling well. Lumapit si Aki sa nobya at kinandong nga ito. Magpa-check up na ba tayo? Umiling si Kai. Kaunting sinat na lang to for sure. Napasimangot naman si Aki. Parang wala na namang planong sabihin ni Kai na buntis ulit ito. Sabi ng mga bata ay, nagsusuka ka raw. Aren't pregnant? Tumingin sa kanya si Kai at ngumiti. I think pero hindi pa ako sure kasi hindi ako nag-pregnancy test. Di naman ni Aki ang tiyan ni Kai at tinaplos ito ng dahan-dahan. Meron yan. Yumakap naman sa kanya si Kai at gumanti din siya ng yakap sa nobya. Sa sumunod na buwan habang si Kai ay sobra-sobra ang pag-aalaga na natatanggap mula kay Aki magmula nang malaman nilang buntis siya. Siya ang lagi nitong inuuna kaysa sa sarili nito, bumabawi ito sa mga anak nila noong mga panahong hindi nila ito nakasama, lalo na ngayon sa bago nilang blessings na natatanggap. Kumuha pa ito ng 2 kasambahay para hindi siya mapapagod at may gagawa ng trabaho na dapat siya ang gagawa. Kapag lalabas siya ng bahay, ay magkasama talaga sila every week. Dinadala siya nito sa ospital para mapacheck siya at yung baby sa tiyan niya. Gabi na ngayon pero gising pa silang 2. At yung mga bata ay kanina patulog, tinitimplahan siya ng gatas at pinapakain siya nito ng sliced fruits para healthy ang baby nila.
Hindi ka ba napapagod sa mga oras na ganito ay tulog na kasi pagod ka galing sa ospital? Ngumiti si Aki sa kanya at niyakap siya. Mahal na mahal kita. Para mapagod ako na alagaan ka. Kayo ng mga anak natin. Kayo ang nagbigay ng lakas sa akin kaya hindi ako mapapagod. Sa daman ni Aki at hinaplos ang magkabilang pisngi ni Kai. I love you. Hinalikan niya. Ang babae, I love you too. Sa sumunod na linggo ay nag-uumpisa ng maglihi ni Kai. Tuwing umaga ay ginigising siya ng kanyang pagsuka at yung cravings niya ay dumadating kapag hating gabi. Wala talagang umaga kaya naaawa na siya kay Aki. Araw ng Martes ay mataas na ang sikat ng araw pero nakahiga pa rin sa kama, gutom siya. Pero dinaig ito ng pagod kaya nandito pa siya ngayon sa loob ng kwarto. Kaya nang magdala ng pagkain si Aki, ay naubos niya ito lahat. Nakangiti naman ang nobyo na nakatingin sa kanya. Maya-maya lang ay tinulungan siya nitong makababa ng kama kasi ang bigat ng katawan niya. Mabigat na ba ako? Tanong pa ni Kai. Natawa si Aki. Hindi pa masyado. Talaga? Tumayo ka ng maayos. May pasalubong ako sa'yo. Saad nga ni Aki kaya napakunot ang noon ni Kai. Ano naman yan? Ngumiti sa kanya ang nobyo ng sobrang tamis. Pumikit ka muna. Sige, nagtatakang saad na nga lamang ni Kai. Pumikit naman agad si Kai nang maramdaman nilang hinawakan ni Aki ang kamay niya ng mabilisan ay agad niyang ibinuka ang kanyang mga mata at nagulat siya sa nakita. Si Aki ay nakaluhod sa harap niya na may hawak na singsing. Will you marry me? Masuyong tanong ni Aki. Yes, I will marry you. Agad na tumayo si Aki, nilagay ang singsing sa daliri niya at niyakap siya ng mahigpit pagkatapos. Thank you baby. Maraming salamat, pinasaya mo ko ngayon. Ngumiti si Aki. Sorry kung sobrang simple lang ng proposal ko sa'yo. Sobra ko lang na-excite. Hindi na ako nakapag-prepare ng bongga. Hinalikan ni Kai ang labi ng nobyo para patigilin ito sa pagsasalita. Okay lang. Ang importante masaya tayo. Pagkatapos ng proposal ay umalis sila ni Aki kasama ang mga bata at pumunta sila sa bahay ni Tita Jai. Nandun pala ang malaking selebrasyon para sa kanila. Ramdam ni Kai na masaya ang mami ni Aki dahil may bago na naman itong apo. Araw-araw nga may padalang pagkain sa kanya. Kinakain niya lahat para hindi magtampo. Nakangiti lang si Kai habang nakatingin kay Aki na inaasikaso ang mga anak nila para makakain na. Siya naman ay kanina pa. Tapos naghuhurumentado kasi yung baby niya sa tiyan kung malate siya ng kain. 3 months later ay ikinasal silang dalawa ni Aki sa simbahan. Maraming pumunta pero bago yun ay lumitaw pa sa bahay nila ang ex-boyfriend niyang si Dre at humingi ng tawad sa kagustong makipagbalikan. Naabutan naman ni Aki at narinig ang pinagsasabi ng lalaki ay nakatikim ito ng suntok sa magkabilang pisngi mula sa boyfriend niya. Ang kapal talaga ng mukha, kung kailan okay na ang lahat ay saka palang manggugulo. Ilang buwan ang nakalipas pagkatapos ng kanilang kasal ay isinilang din niya ang kanilang cutie pie na baby boy na pinakamamahal ng lahat. Mas todo ang pag-aalaga ngayon ni Aki sa kanila pero tinutulungan niya kasi baka magkasakit ay magkakaproblema pa sila. Naawa na rin siya sa kanyang husband lalo na kung wala pa itong maayos na tulog sa pagbabantay ng bata tapos papasok sa ospital kinabukasan para magtrabaho. Thank you for everything. I will love you forever. Kami ng mga anak mo. Ngumiti si Kai. Kami din mamahalin ka namin hanggang dulo. Masaya si Aki na tumingin sa kanya habang karga niya si Baby Choi. At sa gilid naman niya ay ang triplets na sobrang himbing ang pagkakatulog. Maya-maya lang lumapit sa kanya si Aki, humalik sa labi niya kay Baby Choi sa pisngi pati na nga rin sa triplets. Namuhay sila nang masaya at matiwasay. Sino ba naman ang mag-aakala ng mag-ex
na pinaghiwalay ay muling nagtagpo at mas nagmahalan pa sa kabila ng mga pagsubok. At dito na nga po nagtatapos. Maraming salamat po sa lahat at shoutout po sa mga sumusunod. Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli, Lilio Saria, Mires Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Taha ni Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Kogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvie, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Nelani Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Green Fax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Arem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson,
Choi Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenavares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.